Ang misteryo ng lumang bahay sa dulo ng kalsada si Jessa at ang kanyang pamilya ay lumipat sa isang bayan na malayo sa kabihasnan, isang lugar na tahimik at tila walang gaanong tao. Nasa kanto ng isang makipot na kalsada ang kanilang bagong bahay, isang lumang istruktura na itinatag noong panahon ng kolonyal. Bagamat may kaunting kabang naramdaman si Jessa nang makita ang bahay, pinili niyang huwag na lang mag-alala. Nais niyang magsimula ng bagong buhay sa lugar na iyon. Unang linggo pa lang, hindi na siya makatulog ng maayos. Sa gitna ng gabi, naririnig niya ang mga kaluskos mula sa itaas ng bahay, parang may mga yapak na naglalakad, o kaya'y may humihikbi mula sa madilim na bahagi ng kanilang bahay. Sinasadyang nagniningning pa ang mga ilaw sa mga oras na iyon, kaya't nadarama niyang may kakaibang nangyayari. Isang gabi, nagdesisyon si Jessa na suriin ang taas ng bahay. Tinutok ang flashlight sa madilim na hagdanan at dahan-dahang umakyat. Pagdating sa itaas, napansin niyang may isang kwarto na nakasara at may lumang kandado. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa loob ng kwarto at napansin niya na may kakaibang amoy. Parang amoy ng mga bulok na kahoy at bulaklak na naimbak sa mahabang panahon. Ang pintuan ay parang hindi ginagalaw ng matagal at sa kanyang pagnanais na malaman kung anong nakatago roon, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Sa loob ng kwarto, tanging ang ilaw mula sa flashlight ang tumagos sa madilim na hangin. Walang laman ang kwarto maliban sa isang lumang salamin na nakatayo sa kanto. Naisip ni Jessa na baka ito ang dahilan ng mga tunog na naririnig niya tuwing gabi. Nilapitan niya ang salamin at tiningnan ang kanyang sarili. Ngunit habang tinitingnan niya ang refleksyon, unti-unting nabago ang itsura ng kanyang mukha. Ang mga mata niya ay naging malalim at itim, at isang puwersa na parang walang anyo ang nagaanyaya sa kanya na pumasok pa ng mas malalim sa loob ng salamin. Napatingin siya sa salamin at biglang lumitaw ang isang imahe ng isang babae na nakasuot ng isang itim na gown. Ang babae ay matangkad at may mahabang buhok, at ang mga mata nito ay puro kalungkutan. May isang lihim na sinabi ang babae, ngunit hindi maririnig. Maliban sa isang bagay, isang matalim na sigaw na umabot sa kanyang tainga na parang hindi magbabalik ang katahimikan. Laking gulat ni Jessa at mabilis siyang napatalon, napaatras at nahulog sa sahig. Habang siya'y bumabangon, narinig niya ang isang boses mula sa loob ng kwarto. Ibalik mo sa akin ang aking larawan. Sa takot, pinili ni Jessa na magmadali at lumabas ng kwarto, ngunit ang mga boses ng iyak at sigaw ay hindi na nawala. Ang mga tunog ay sumunod sa kanya pababa ng hagdan. Tinawag niyang ang asawa niyang si Mark, at habang patakbong pumupunta sa kanilang kwarto, naramdaman niyang may malamig na kamay na sumabay sa kanya. Isang pakiramdam ng malamig na hangin ang dumaan sa kanyang katawan na para bang siya ay binangungot. Sumunod na araw, nagdesisyon si Jessa na makipag-usap kay Aling Nena, ang matandang kapitbahay, tungkol sa mga nararamdaman niyang kakaiba. Si Aling Nena ay isang tahimik na tao at may kabuntot na kwento tungkol sa bahay na tinitirhan nila. Sinabi niyang matagal nang abandonado ang bahay na iyon at sa nakaraan, isang pamilya ang nanirahan doon, isang mag-asawa na may 3 anak. Ang mag-asawa ay may isang batang babae na si Ana, ngunit isang araw ay nawala ito. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari sa bata, ngunit isang gabi ay may isang sigaw mula sa loob ng bahay, at mula noon hindi na nakita ang pamilya. Si Ana, ang batang nawawala, ay naging sanhi ng lahat ng mga nangyaring kaganapan sa loob ng bahay. Ayon sa mga sabi-sabi, dagdag ni Aling Nena, ang batang si Ana ay may hindi natapos na misyon sa mundo. Siya ay nagnanais na mahanap ang kanyang nawawalang larawang itinago sa salamin ng kanyang kwarto. Pero bawat taon, may isang tao na nahulog sa kanyang patibong. Kung hindi mo siya matutulungan, baka ikaw na ang susunod. Kinuha ni Jessa ang mga salitang iyon sa puso. Hindi niya alam kung paano siya matutulungan si Ana, pero ang nararamdaman niyang puwersa mula sa loob ng bahay ay tila nagpapahiwatig ng isang kakilakilabot na katotohanan. Ang salamin sa kwarto ay ang tanging paraan upang maipasa ang kalungkutan ni Ana sa ibang tao, at siya lang ang makakagawa ng solusyon. Tinutok niya ang sarili at naglakad patungo sa kwarto, at sa kanyang paglapit, nagulat siya sa nakita niya.
ang larawan ni Ana na nasa loob ng salamin. Naalala niya ang sinabi ni Aling Nena, ibalik mo sa kanya ang kanyang larawan. Dahan-dahang inilabas ni Jessa ang larawan mula sa loob ng salamin at sa isang iglap, ang lahat ng sigaw at kalungkutan ay napawi. Ang mga mata ni Ana sa larawan ay nagningning at pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, nawawala na ang lahat ng boses. Ngunit bago siya makaalis, narinig niya pa ang isang tinig na nagsabi, "Salamat,